Hello po, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ayan, update po tayo dito sa ating pond. So, after 3 weeks po, wala po tayong update dito. Ito na po yung ating pond ngayon. So, ito yung ating mga first batch po mga idol ng tilapia. Ayan, mahigit 2 months old na po yan sila mga idol. Yung ating tilapia dyan, malaki-laki na yan oh. Ayan, at saka ito po mga idol, ang ating nasa mahigit 1 month old na tilapia. Ayan, so may mga dahon pala tayo ng avocado dito na lalaglag. Yan. So ito yung ating update mga idol. Yan. At this time po is papakainin na po natin sila mga idol. Ayan. So before, kung napansin niyo po mga idol, bakit meron po tayong ganyan mga idol oh. So ito po kasi mga idol is yung ating baking soda, dahil mababa po yung pH natin sa katagalan. Yan yung niloload natin patak-patak lang mga idol. Yan. So ito yung ating na ferment na feeds sa probiotics mga idol. Ayan. So dito po mga idol is starter feeds na po ang gamit po natin. Ayan. So ito din po ang itatap up po natin. So kayo ng umaga nagtap up po tayo ng kalahati nito. Ayan. Ito po yung probiotics mga idol na aqua nitrifying with odor fixing probiotics. Ito yung piniferment po natin. Ayan. Sa formula po natin sa pag-ferment mga idol, 50 liters po na tubig plus 5 to 10 grams po nito mga idol. Yan, at saka 1 kilo na molasses, nimimix natin, and then after 24 hours, yun po yung dinadagdag natin sa pan, kaya po wala pong ammonia, lahat normal po yung ating mga water parameters dito sa ating bifloc. Ayan, so magpapakain po tayo mga idol sa ating tilapia. Ayan na yung ating mga tilapia. Medyo against the light lang po tayo. Hindi natin talaga makita. Sobrang dami po nilang kumakain. Yan. Dahil against the light, dito siguro makita. Siguro. Yan po yung ating mga tilapia mga idol. Yan. Malaki na po yan sila mga idol. Ayan. So medyo against the light. Yan. So marami-rami na sila. Matakaw na silang kumain. Later on, siguro kukuha tayo after nilang kumain kung gaano sila kalaki. Kaso may stress po kasi sila. Ayan. At saka dito po sa ating first batch. So pareha po sila dito mga idol. 3,000 peraso. Yan po is 3,000 peraso. Dito po is 3,000 peraso. Siguro mga mortality tayong 15%. Yan, at saka ito na yun sila dito mga idol. Yung ating mga tilapia. Susun po makikita po natin kung ilang piraso ito during harvest natin. Maybe bilangin natin kung ilang kilo at saka average natin dito. Yan. So sa mga bago sa ating channel, ito po is 3 by 3 meter, total of 9 square meter. Ganon din po dyan sa kabila mga idol, 3 by 3 same, pero pareha din pong 3,000 tilapia fingerling. So may, for now maybe less than 3,000 na po ito, dahil first before may mga mortality din po tayo. Second po yung sa pag burnout po, mahigit 100 plus din po yung ating mortality, at saka yung naglindol. Ayan. Pero ang problem ko po dito mga idol sa kabila, yan, same water po sila mga idol, pero mas mababa na yung tubig dito. Maybe after the lindol po dito sa Mindanao, meron itong leak sa ano, may nag-crack po ito kasi mababa na yung tubig niya oh. Almost 5 inches na yung binaba ng tubig niya. So same din dito, makikita nyo yung crack ito. Saan ba yun? May mga crack tayo sa simento. Hanggang loob po yan siya mga idol oh. Yan oh. Yan. So ang challenge natin dito, kahit po may ano dyan, may UV plastic, pumapasok pa rin po yung dahon ng mga avocado. Yan, galing po dyan. Same time, dito sa katagalan yung ating UV plastic mga idol, sa lakas ng hangin minsan, yan, napunit na po siya oh, nabutas. So kala natin forever yan
Kaso medyo manipis kasi yan 2 mm lang na UV plastic. Kaya nabutas. Doon na lang hindi nabutas. So, kaya yung mga dahon ng avocado sa taas, andito, pumasok. Ayan. So ito na po ang ginagawa natin daily mga idol. Yan, after nilang kumain. Yan, magta-top up lang po tayo ng kalahati nito. Yan, para panibagong dagdag dyan. Top up natin. The same time, ito po mga idol. Yan. Top up po natin dyan. Yan, marami-rami na yan siya mga idol. So bukas po ulit, same. Magta-top up po tayo ng kalahati. Isa sa kalahati sa umaga, kalahati din po sa tanghali. Ayan. So ganyan lang po mga idol. So sa tilapia po, kung gusto nila mag-rest, dito po siguro sila sa medyo gitna kasi walang disturbong irritor, kasi yung irritor natin dyan lang sa gilid, doon at saka dito. So by that po na technique mga idol, umiikot po yung ating tubig mga idol. Ayan. So dito is counterclockwise, dito naman po is clockwise. Ayan, busog na, naubos na nila agad. Ayan, dagdag tayo. So by this age ng ating tilapia, may isang buwan, 3 times po tayo nagpapakain. Isa sa umaga, tanghali, isa din po sa hapon mga idol. Ayan. So yan naman po ang update natin mga idol. Yan, ito yung ating baking soda. May natira pa konti. Hindi kasi maubos. Kaya ito na oh. Yan. Maliit na lang. Yan. Sa mga sumusunod po sa atin, tapos mababa po yung pH ng tubig nyo, baking soda lang man po mga idol. Yan. Sa akin sa ngayon kasi maintenance na lang, 1 kilo ng baking soda kapag nag 6.4 yung pH ko sa pond mga idol. Yan. Ganyan lang siya kabilis or ganyan kabagal yung pagpatak ng baking soda mga idol. Oh. So almost 2 days po siyang maubos ang 1 galon para hindi po siya mag-shock sa sudden change ng pH sa ating mga pond. Yan. So maraming salamat po mga idol. Happy farming po. Doon na sila oh. Yan oh. Yan.